Yun at sure ko lang nga yung bulaklak at bunga ng aking Tagaytay cherry mats o masalisi at ganito nga ang bonsai material ang karamihan sa akin. Ayan ganito nga kaganda at kaputi ang bulaklak ng isang Tagaytay cherry at may kaunting aroma rin siya ng bulaklak ng sampadita. At ganito naman ang itsura kapag nagbunga na siya. Harang maliliit din na grapes kapag ihalin tulad. Isa nga rin maganda sa kanya yung pagkakumpul-kumpul ng bunga niya. Ayan ganito naman ang itsura kapag pahinog na ang kanyang mga bunga. Hindi nga rin sila sabay-sabay na mahinog. Misto lang grapes nga kapag nahinog na papuntang purple ang kulay niya. Dito nga ipapakita ko sa inyo yung hinog na bunga ng Tagaytay cherry. Yan may nakuha tayo na sample sa ating mga mats. Ayan sobrang hinog na nga itong mga to. Ayan pagkagaling nga nito sa purple mula sa pagkakahinog nito at magiging itim na ang bunga nito kapag na-overripe na talaga siya. So yun may nakapagsabi nga dito na edible daw itong bunga na to at marami nga rin akong nakikitang mga ibon na pinag-aagawan ng mga bunga nito. Ayan at sinubukan ko nga itong tikman, hindi naman siya matamis o maasim. Ayan mapakla nga lang ang lasa nito. Dito nga kukuha tayo ng isang butil at ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung nilalaman ng bunga nito. At yan, ganyan lang ang itsura nito. Wala nga siyang masyadong nilalaman. Yan, maliban lang nga sa kunting juicy nito at 2 seeds nito. Yun lang nga at salamat.